Magandang araw po at ating pag-uusapan ang NCAP na pinatupad dito sa ating Kamaynilaan o Metro Manila. Ang NCAP po sa aking palagay ay pagdidisiplina sa ating mga rider at mga driver sa buong Metro Manila. Ngunit sa aking obserbasyon, ang NCAP ay hindi makakatulong sa traffic bagkus ito ay lalo pang magkakaroon ng mas maraming traffic sa amang lugar sa Metro Manila kung ito ay patutupad na sa iba't ibang lugar sa ating Metro Manila. Kung iisipin po ninyo at kung titingnan, babalik-balikan ang ating mga naunang panahon, 1970, 80, 90, ay hindi naman po tayo nagkakaroon ng malaking traffic at hindi tayo nakakaranas ng mga bumper to bumper. Bakit nga po ba nagkakaroon ng traffic sa Metro Manila? Sapagkat nung araw ay hindi naman gaanong marami pang mga business center or business offices at hindi pa maraming mga establishment or building. Hindi katulad ngayong panahon ngayon ay napakadaming mga building na itinatayo. Hindi lang building sa mga business kundi building din na sa mga hotel at mga apartel at mga condominium na kung saan nagkakaroon sa buong Metro Manila. Kung atin pong iisipin sa aking nakaranasan, kung tayo magmumula sa Alabang papuntang Makati, kung minsan ito'y umaabot lamang ng 45 minutes at kung minsan ay umaabot lamang ng 30 minutes depende sa oras na iyong pupuntahan or depende sa oras na iyong tatakbuhin. So balit kung ikaw naman ay magpupunta sa Makati na manggagaling sa BGC, ito ay umaabot minsan ng 30 minutes sa daloy ng trapiko or heavy traffic sa Metro Manila. Kung inyong pong iisipin, ilang kilometro lamang po from BGC to Makati and from Alabang to Makati ay mas mahaba pa o triple pa ang layo mula sa BGC hanggang Makati. 15 minutes lang ang difference. Isipin niyo po yun mga kababayan. Kaya po ang NCAP ay hindi makakatulong sa trapiko. Ito ay pagdidisiplina. Magandang layunin yan para madisiplina ang ating mga rider at mga driver. Bakit po ba nagkakaroon ng traffic at bakit po ba nagkakaroon ng maraming mga tao at mga sasakyan sa Metro Manila? Sapagkat ang business center po ay nasa Makati, Ayala, BGC at Pasig. Kaya po lahat ng trabahador magmula sa kanilang probinsya sa South at saka sa North, mula sa Batangas, mula sa Bulacan o saan man yung probinsya, ay lahat po ang puntahan niyan ay sa Metro Manila. Kaya ang traffic ay hindi mawawala hanggat ang business center ay nasa Maynila lamang. Ang tanging kasagutan po dyan ang aking pagkakaalam at obserbasyon. Kung mababawasan po ng business center, business offices ang Metro Manila, it spread it to some of our provinces like Bulacan, Cavite at Batangas, ay luluwag po ang ating Metro Manila. Bakit hindi po natin magawa yan? Ang lalaki, ang lalawak ng mga lupain sa probinsya, lahat tinatambak ng mga business offices sa Metro Manila. Kung inyo po makikita yung ginawa ni Villar sa Villar City, sana po ito ay magkaroon sa lalong madaling panahon or mga susunod pang panahon ay maging business center po ito sa Villar City. Ito po ay matatagpuan sa Cavite.
Napakalaki pong lupain nito kung ito'y gagawing business center. Sana po ay mailipat ito mga ibang business na nasa Metro Manila at ilipat doon upang mabawasan ang mga sasakyan sa Metro Manila at upang yung mga nasa probinsya ay mas malapit ng pupuntahan. Mantangin niyo po, yung ibang mga nagtatrabaho sa Metro Manila ay umuupa lamang ng apartment or room for rent. At lingguhan tuwing Sabado o Biyernes ng gabi, umuwi sa probinsya upang makapaglaban ng kanilang mga damit. At sila'y luluwas ng linggo ng hapon o gabi upang bumalik sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes o hanggang Sabado. Obserbahan niyo po yan mga kapatid. Hindi po nakakabawas ng traffic ang NCAP. At minsan pa nga, ang mga traffic light, ang mga timer ng traffic lights ay 145 second, 169 second, 95 second. Kaya po nagkakaroon ng mga traffic sa isang side to another side sapagkat ang tagal ng mga traffic lights natin. Hindi po ba natin pwedeng 45 seconds na lang nang sa ganon ay yung mga usok na sasakyan ay hindi maging pollution sa ating bansa, sa ating mga kalsada, sapagkat sa bawat hinto ng mga sasakyan sa kalsada sa paghihintay na matagal na segundo ng traffic lights ay yan po nagiging dulot din ng polusyon sa Metro Manila. Isipin niyo po yan mga kaibigan. Kaya nga po kapag minsan nagpapabuhos at pinapatay ng mga traffic enforcer ang mga traffic lights, minsan sinasabi ng mga motorista, driver o rider na kaya pala ang traffic dahil may nagta-traffic. Totoo po yan sapagkat ang gumagana sa pagta-traffic ay yung isipan ng tao. Wala na po dyan yung law ng traffic sapagkat napatay po yung mga traffic lights. Yan lang po ang aking masasabi. Kaya sana po magawa ng ating gobyerno na ilipat yung mga business center, business offices sa iba't ibang probinsya na mabawasan ng traffic sa Metro Manila. Ito po ay aking pangsariling obserbasyon lamang. Sana po ay wag niyo po akong kagalitan or wag po kayong magagalit sapagkat ako'y nagmamalasakit lamang sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang araw sa lahat.